Good evening, guys. I'm going to make a video presentation about remaining cargo to load with the initial drop of a stream by the head of 28 centimeters. Then, upon completion of loading, he will have a trim in the stern of 40 centimeters. So, I started, guys, with the Philippine language, or in what we call Tagalog. Okay, so I start. Ito yung scenario ng ating problema or other exercise. So it says here, MB Max Panama is about to complete loading. Ibig sabihin, malapit na siya matapos sa pagkarga ng kargamento sa pantalan. Her present drop forward is 11.50 meters. So, ang mangyayari nito, basahin muna natin, no? Yung forward drop niya is 11.50 and ang up drop niya is 11.28. Okay? Ngayon, yung remaining cargo to load is 2,050 metric tons. So, it is already assumed na yung remaining cargo to load niya for completion is 2,500 o 2,050 metric tons. Nasabi dito, distribute the remaining cargo between hold 1 and 7. So, yung trimming hold mo is 1 and 7 to obtain a trim of 0.40 meters by the stern. Ibig sabihin, 40 centimeters. Baguhin natin ito. Okay, 0. Yan. Okay. Ngayon, ito siya, guys. Itong form na ito. With 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 8 hanggang 8 lang. 8 dito yan kinopya o dito yan ginawa. So ito yung ano niya, trimming 2 holes. Ito yung initial drop niya, ito yung main drop niya, trim, tsaka yung MTC, LCF, TPC. Tapos ito na yung number 1 niya, find present pin drop to hydrostatic table, ang ito, equivalent, and number 3, and so forth. Okay? So, dito muna tayo sa program. Magsimula tayo dito sa form number 6, form 6, small weights. Okay? Ang title ng program is How to Find Trim When Handling Several Weights. So, ipasok natin yung forward and up drop. So, yung forward drop niya is 1150 and up 1128. So, pasok natin 1150. Saka up is 1128. 28, okay? Automatic yung lalabas yung main drop niya is 11.39. Saka trim negative 0.22 kasi you are trimmed by the head. Kaya negative siya. Ngayon, sabi ng foreman, tigil muna tayo ng kargada chip kasi gusto kong malaman kung magkano na yung remaining cargo to load. Okay? Tsaka, para makompute nyo yung departure drop nyo o yung desired drop nyo na 40 centimeters trim by the stern. So, halimbawa, nag-drop reading si chipmate tsaka si drop surveyor around the vessel at napagtanto nila or they both agreed na ang forward nila is 11.50 and up is 11.28. Okay? Kaya ang main drop nila is 11.39 and trim is negative 0.22. Ang actual mid-port nila reading halimbawa is 11.39 at yung mid starboard na actual reading is 11.39. Ibig sabihin, wala siya list
no? Pantay siya. So, ito yung media ngayon. Ang density ng kuwan, wala namang nabanggit na density dito. Kung ano yung density, wala ano siya nabanggit. So, let's assume na ano siya, seawater. So, sa umpisa ng reading ng drop, ang density nila is 1.025 minus seawater. And ang upon completion, ang density is the same of 1.025. Okay? Ngayon, dito meron na tayong mid, no? Hindi natin alam kung ano yung departure drop natin. Pero alam natin yung remaining cargo to load, which is 2,050. Okay? So, ang gagawin natin, ilagay ko rito yung 2,250. Okay? 2,050. Okay? Ngayon, tingnan mo yung TPC niya sa initial draft survey. TPC niya is 23.29. So, yung 23.29, ilagay ko rito. Ngayon, gagawin natin, itong remaining cargo to load, i-divide natin ng TPC. So, mangyayari, equals, yung remaining cargo to load, divide mo sa TPC, ang labas niya is 32.39 centimeters. Convert natin to by meters, so ito divide natin ng 100. So, equals yan. Click mo to, i-divide mo ng 100. Okay. So, magiging 0.32. Yan ang magiging, reading niya. Pero ang tawag dito is sink gauge. Kasi, pag kinarga mo tong weight na ito, ang tendency ng barko is to sink, di ba? Dahil sa bigat ng weight. Sisink siya, bababa siya. Lalaki yung drop niya. Ibig sabihin nito, itong tinatawag na sink gauge. So, ano yung midship drop natin, which is 11.39. Ito siya. Dagdag mo yung sink gauge. Tinatawag natin sink gauge. Okay, kasi bababa yung barko. Tignan natin ito. Yan ang tawag na sink gauge. I-add mo itong dalawa. Ang lalabas niya, ito magiging departure drop mo na mid drop. Or wind drop was 11.71. Dito mo siya ipapasok. Okay? So, lagay mo siya 11.71. Ngayon, alam mo na, ito na yung departure drop mo. Ngayon, itong sink gauge nito, i-convert natin to metric tons. Dito siya lalabas, dito. So, pag kiniklik mo to, na siya yung formula, meron siyang formula ito. K8, yung K, sa row 8, yan ang sink gauge, times your M3, M, and column 3, row 8, yan ang tawag na TPC. TPC sa initial drop mo. Tapos, times 100. Okay? Ang labas niya ito, 30.6. Okay? So, delete natin ito para makita nyo kung paano. So, pindot ko ng equals. Pindutin mo itong sink gauge, 32. Okay? Yung lalabas niya kay 8. Tapos multiply times yung TPC mo, ito. Times TPC, click mo yan. M3, lalabas siya. Okay? Tapos multiply uli, multiply. Pasok mo na yung 100. Ang lalabas niya is 2,030.6. So, ito yung remaining cargo to load natin, pero ang lumabas sa kanya sa ganitong drop is 2,030.56. Merong difference na 19 tons. So, short ka ng 19 tons. So, gawin natin ito na pareho nito. 20.50.
So, ang gawin natin, click mo yan, dagdagan mo na halimbawa ng 5. Ano mangyari? Take note of this card. Pagiging lagay natin 15715. Ano mangyayari? Sobra siya, no? So, bawasan natin. Click mo lang to, tapos gawin natin 4. Ano mangyayari? 5, 6. Kunti na lang. So, bawasan natin, halimbawa, gawin natin 3. 1, 3. Okay? Pwede na to. So, i-run out na lang natin to. So, ito yung arrow. Dito mo ilagay siya. Kunyari, dito mo ilagay siya 2050. Okay? 2050. Ano mangyayari pag kinarga natin yung 2050? Results after loading. So, yung ano mo, mid-drop mo is 1171. Meron kang 0031. Sobra. At saka yung sinkage mo is 32. May sobra ka ng 0031. Ano kaya kung ano natin to? 0 gawin natin 28. Gawin natin 28. Halimbawa, ano mangyayari? 48. Gawin natin 29. 9. 1 point na lang. So, ibig sabihin, 3 talaga. 3. Okay? Kung 3, gawin natin 3-1. Ano mangyari? 3-1. Okay, pwede na yan. So, dapat 11.71. Dagdag ka na ng 0031. Ito labas siya, 2050. So, konti na lang, no? So, ipasok mo siyang 2050. Ano lalabas niya? Ito magiging labas niya, 11.371. Sobra ka ng 0031. Dito naman sobra ka ng 0031. Okay? So, okay niyan. So, once na ipasok mo na siya, ang sabi dito, then you go to trim to holds. Ito na yung magsasabi kung ano ikakarga mo sa trimming hold mo or sa 1 on 7. Siya na magsasabi kung anong ikakarga mo. Okay? Ngayon, ito siya. Dito kinuha yung manual computation. Ito siya. Ito manual na ito. Dito kinuha yan. Itong program na ito with trimming to holds. Okay? Nakita mo, automatic na agad yung ano niya, yung remaining cargo to load. Pasok na rin yung initial drop niya. Pasok na rin yung main drop, tsaka trim. Tsaka yung value ng MTC, LCF. Okay? Tapos, yan. Tapos, anong sabi ng problem? Sabi niya, ang trimming hold mo is hold 1 and 7. Okay? So, ipasok mo yung hold 1 dito. Pasok. Then, dito 7. Okay, pasok mo yung 7. So, okay, pasok na yung hold mo, 1 and 7. Ang sunod na tanong dyan, anong trim na ang gusto mo sa departure trim mo? Ang sabi sa exercise, your departure trim should be 40 centimeters, okay, by the stern. So, ang gagawin mo, pasok mo yung trim mo dito, final trim of 40 centimeters or 0.40 meters. Pagpasok mo yan, lalabas na yung
kargamento, anong ikakarma mo sa hole number 1 saka hole number 7. Sabi niya, ang ikakarma mo sa hole number 1 is 528, sa number 7, 1,522 para makuha mo yung target na trim. So, ito yung ikakarga mo sa bodega mo. So, in number 1 is 528. Akit ka dito, lagay mo 528. 528, okay? So, automatic na yan, yung 7, ang ikakarga mo dapat is 1522. Pagbaba mo rito, yun na, 1522 ang recommended niya. Lalabas na kaagad yung departure drop mo or your final drop. So, from forward, ang final drop mo, departure is 1152 and up drop, departure is 1192. Ang trim mo, eksakto na 40 centimeters and your main mo is 1172. So, your target mo is 40 centimeters which is this one, no? Yan ang target mo. Kaya lumabas siya na ang gusto mong mangyari sa vessel mo, mag-trim siya ng by the stern of 40 cm. So, pasok siya dito. Yan ang trim holes 2, okay? Balik na dito sa form 6. Automatic na yung lalabas yung hole number 1 na ikakarbo mo 528 sa 7, 1522. Dito na siya papasok yan. Itong form na ito. Kasi kanina, ito yung initial drop, ito yung main drop, ito yung trim, ito yung value ng LCF, MTC, TPC. Dito, sa gawin dito, papasok mo na yung kargamento. So, number 1, okay, 528, pasok yung FCG. So, number 7 is 1522, pasok siya dito. Tapos, pasok mo rin yung FCG mo. Lalabas na ngayon yung final departure drop mo. Ang final departure drop niya is forward is 1152, up drop is 1192. Pasok na rin yung trim mo na 40 centimeters. Ang mean niya is 1172 kung round off mo to. Dito labas na yung ano niya, yung deflection niya 0. Saan mo nakuha yung mid drop mo? Ito yung mid drop mo. Okay? Equals mo. Actual mid drop mo to kasi ito yung niload mo sa kargamento mo eh. This will be your mid drop. Ito siya. Kasi pinasok mo to eh. Click mo yan. Enter. Ayun na siya. Ang min drop mo, click, equals mo yan. Ito yung min drop mo. Okay? Then, enter. So, zero deflection ka. Okay? So, ito na yon. Sa trim holes 2, pareho sila ng drop, forward and up. Dito na tayo sa pangatlo, yung trim table. Okay? Ito yung tinatawag ng trim table. Pasok na rin yung ano niya rito, yung remaining cargo to load na 2,050, yung hold number 1, tsaka yung kargamento na 528, number 7, kargamento na 1522. Hanapin ngayon natin yung forward and up correction sa hold number 1. Pasok natin dito. Saka sa hold number 7, hanapin din natin yung forward and up correction. Pasok natin dito. Take note na yung departure drop mo, ang main drop or your up drop mo is almost 12 meters, di ba? Pasok siya dito. Malapit siya sa 12 meters. Kaya dito sa trimming table, ito yung gagamitin mo. Nakita mo yung drop dito, ang pinakamalapit niya is 12 meters. So, ito yung pinakalapit niya, di ba? Tapos, ang trimming hold na ginagamit mo is hold number 1. Meron siyang forward and up correction. Ang ginawa ko, hinighlight ko lang para madali hanapin. Then, hold number 7. Baba mo na konti. Labas yung forward and up correction niya. Kita mo naka-highlight yung sa 12 meters. Highlight mo na rin dito sa tapat ng cargo hold number 7 sa 12 meters. So, ito ipasok natin doon sa yellow column o yellow cells. Okay. Sa hold number 1, ang forward correction niya is 6.1. Balik tayo dito. Lagay natin dito 6.1. Okay?
6.1. Okay? Ang up correction niya is negative 3.0. Okay? Pasok mo yan. Yan, lumabas yan. Negative 3.0. Punta natin sa hole number 7. Ang forward correction niya is negative 1.9. Number 7, forward correction is negative 1.9. Okay, no? Then, yung up correction niya is 5.1. Up correction niya is 5.1. Okay, lagay lang natin 5.1. Yan, tingnan mo natin yung kung ano yung result ng drop niya. So, ang drop niya, this is supposed to be 11.52. Ito, 11.92. Kaya ang trim niya, mababa yung trim niya kasi 36, dapat 40. So, we adjust natin to. Dito tayo mag-adjust. Okay? Para magiging 52 to. So, gawin natin, halimbawa, 5. Okay? Gawin lang natin 6. Oh. Okay, 5 na lang. Ano mangyayari? Tingnan mo to, ha? Gawin natin 5. Gawin natin, gawin natin 5 para makita natin kung ano magiging resulta. Sobrang baba, no? So, gawin natin 5.5. 5.5. Kunti na lang para maging 52. So, 5.6. Gawin natin 6. Unti-unti lang para makita nyo. Okay, 51. Gawin natin 7. Para lumabas yung 52. Gawin natin, gawin natin 8. Okay. Yun, lumabas na yung 5 dito. Ito, gawin natin 92. So, dito ka sa forward, dito ka naman sa up. Gawin natin dito 6 para makita agad natin yung resulta. So, gawin natin 6. Up is, undo. 6, no? Kunti lang naman eh. Gawin natin 5, halimbawa. 3. Should be 93, sumobra. So, gawin natin 2.5. 2.5 sa gitna. 92. Okay, lumabas. So, ito yung forward drop natin is 11.52. Pasok sa dito, sa forward and up is 11.92. Pasok sa 11.92. Yung trim niya is 40. Yung trim niya is 40. Ang mid drop niya is 71. Which is this one. 71 ang mid drop natin. So, pasok sa dito, okay? 71, yan. So, pasok tayo dito. So, okay na tayo dito. Ang deflection niya, 0. Okay? 0. Ngayon, maliban dito, meron pang isang solution na ginawa ko. Ito naman, okay, ito, take note. Excuse me. Take note. Kunyari, sa hole 7 tayo mag-load una para meron tayong trim, magandang trim. So, ikakarga natin sa hole number 7 is 1522, which is this one. Ang forward correction niya is negative 1.9, tapos siya dito, pareho. Ang up correction is 5.25, pareho siya dito. And sa hole number 1, ang karga, excuse me, ang kargamento sa hole number 1 is 528, pareho siya. Forward correction is 5.8,
pareho. And up correction is negative 3. Negative 3, okay? Ano natin para maganda. Okay? Pareho siya. Now, okay? Dito na tayo. Once may karga na natin ito yung initial drop natin, forward 1150 and up 1128. Once na naikarga na natin yung 1522 sa hold number 7, ito yung magiging initial drop niya. Forward will be 11.21, up drop will be 12.08. Carry this down. Carry this down. Now, tapos ka na rito sa hold number 2, dito na tayo sa hold number 1 magkarga ngayon. Karga mo itong 528. Kung natapos ka na nito, lalabas na ngayon drop mo is forward is 11.52, up drop is 11.92, yung claim mo is 40 centimeters, ang main mo is 11.72, and ang deflection mo is 0. So ito, 11.52, 11.92, pareho lang siya dito sa departure drop mo sa forward is 11.52, up drop is 11.92. 40 centimeters trim and 11.71 ang ano mo, ang trim, mean mo, di ba? So, ito yan siya. So, okay na yan. And the last program na backup mo, bale, itong sinasabi na how to find drop and trim when handling weights involving large changes in mean drop. This, take note, yung sa initial mo, pag nag-reading kayo ng drop ni surveyor, drop surveyor, achievement, kumuha kayo ng density which is 1.025 sa initial drop reading, and also in completion or your drop survey nyo, sa final drop survey mo, ang density na ginagamit nyo is 1.025. So, pareho lang yan dito. So, sa initial, gawa ka ng density 1.025 at sa final density mo is 1.025 din dito. Okay? So, pareho yan sila. So, pasok na yung initial drop mo. Forward was 11.50. Up drop is 11.28. Pasok mo na yung kargamento mo ngayon dito. So, hold number 1, saka 7 yung trimming hold mo. Ano yung kakarga mo sa hold number 1? 528. Double check. So, hold number 1. Hold number 1 is 528. Okay? Dito na lang para mas maganda. Makita natin. So, hold number 1 is 528. Pasok niya. Ang LCG is negative 8698. Ang LCG is negative 8698. Okay? And number 7 should be 1522. And number 7 is 1522. LCG is 6632. Ang LCG niya is 6632. Okay. Labas na ngayon yung ano niya, departure drop. Ang departure drop niya is forward 11.52, which is the same here. 11.52. Up drop niya is 11.91. Sa ano na yan, sa interpretation, sa computation yan, kaya lumabas. Supposed to be this one, 11.52. Pero konting diferensya lang naman. Ang up drop mo should be 11.92. And now your main drop is 11.72. And here, your main drop is how much? Almost 11.72. Okay, 7.18. So, alas pareho lang. Okay? And your trim is almost 40 centimeters or 0.40 centimeters. If you run it off, 40 na yan. So, tatlo yung ano mo, pagbasihan na backup mo sa solution mo. So, ito, form number 7, which is this one. Then, you have this by trim table. Okay?
Ito yan siya. Labas din yung drop niya rito. Tapos trim 2 holds. Okay, trim 2 holds. Labas din yung drop niya rito. Pareho-pareho. Sorry. And your for number 6, pareho din ang drop niya rito. Ito yung ginawa natin kanina. Okay? Now, take note of this trim 2 holes. Dito tayo mag-concentrate kasi ito yung pinagbasihan natin na manual computation. So, trimming with 2 holes. Pasok na yung kanya dito. Yung remaining cargo to load. So, punta tayo sa ating manual computation. So, number 1, ipasok mo yung initial drop mo. Lalabas yung main drop niya 39. So, dito, so ito yung main drop natin. Initial drop, 1150, 1128. Main drop is 1139, negative 22. Okay? Yan yan siya sa number 1. Yan. Number 2, hanapin sa hydrostatic table itong function, itong value na ito. So, tingnan natin dito. Lalabas din yan siya. So, number 2 na tayo. MTC, LCF, TPC. MTC is 93429. 93429. Labas yun, 93429. LCF is negative 144. LCF is negative 144. TPC is 6329. 6329. So, tapos na tayo sa number 2. Punta tayo sa number 3. Ito yung automatic, yung Excel, manual yun. So, ito na. Hanapin natin yung distance from C. So, ang updraft natin is, that is hold number 7. So, ang distansya dito, LCF is 144. Ito magiging sagot niya sa distance from center of rotation, 6776. Okay, anong labas niya rito? So, number 3, 6776. Okay? 6776. Okay? That is number 3. Punta tayo sa number 4. Yung distance between holes, distansya ng hole number 7 tsaka number 1. Anong distansya? Okay? Ang sagot niya, 153.30. Distance between hole is 153.30. Okay? Distansya ng mula sa 7 hanggang 1. Anong layo nila? So, 153.30 meters. Okay? Then, number 5, change of trim. Yung final trim mo, minus your initial trim, pero i-add mo to kasi different sign eh. Kaya i-add mo yan. Okay? Add mo itong dalawa. Pero, kung pareho sila ng sign, minus mo. Pero kung different sign, add mo to. So, ang sagot niya is 0.62. Ang sagot dito sa quad, ang sagot na number 5, change of trim, is 0.62. Okay? Ang target trim natin is 40 centimeters. So, change of trim is 0.62. Okay? Ang atin, sa manual, 0.62. So, we go to number 6. Number 6. Ito yung number 6. Kakampute natin yung kung magkano kakarga natin sa forward, which is forward is hold number 1 and number 6. Okay? Kakarga natin sa hold number 1, saka ano kakarga natin sa hold number 7. Okay? Ito yung formula sa paggawa ng kargamento sa hold forward number 1.
So, number 6 tayo. Yung number 6 niya, hindi niya dinatali kung paano niya nakuha itong 528. Sa number 7, hindi rin niya dinatali kung paano nakuha itong value na ito. So, dito tayo sa manual list base the computation sa manual. So, to get the weight forward, which is hold number 1, ito yung formula niya. Distance up hold from center of rotation times your remaining cargo minus your change of trim times MTC times 100. So, transpose natin, distance up hold from CF is, ito yan siya, 67.6. Nilagay ko na lahat dito para shortcut, di na tayo pabalik-balik. Okay, ito yan siya, and para shortcut. So, ito siya, CF 67.6. So, ito yan siya. Times your remaining cargo to load. Remaining cargo to load natin is 2,550. Okay. Kulang pala ito ng remaining cargo to load. Okay, palagay natin remaining cargo to load. Remaining cargo to load. Okay. Lagay natin sa gitna. Tapos, dito equals to. Equals, remaining cargo to load is this one, okay? 2,050. Pasok na yan sa dito. Lagyan natin sa gitna. Highlight red and highlight, okay? Then, saan na yan? Okay? Okay? Lagyan natin. Sorry. Borderline. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Ay. Okay? Okay. Ano mangyari? Okay na. Tapos, save natin. So, remaining cargo to load is this one. Ito, pasok siya. Minus, your change of trim. Change of trim is this one. 0.62 times your MTC. Ito na siya. 9429 times 100. Times your distance between holds is 153. Ito yung distance between holds. Yung hold 7 tsaka hold 1, ano yung distance nilang dalawa? 15330.30, okay? Hindi ko na ilagay dito. Pero anyway, ito na siya. So, itong dalawa, multiply mo, ito yung lumabas niya. 1398908. Dito ko siya nilabas. Tapos multiply mo to 0.62 times your MTC of 94.29 times 100. Ito yung labas niya. And ito yun siya. Take note ito siya. Ito na yan siya. Formula. This will be ano to? Change of trim times your MTC times 100. Okay? Ito naman yung distance of CF times your remaining cargo to load. Ito yung distance between two holds. Okay? So ito na yan siya. Lumabas. So itong dalawa i-minus mo. Ito, saka ito. Minus yung dalawa, lalabas to. 80982.02. Divide with your distance between holds. Ang labas mo, weight forward is 528. Okay? Then to get the weight up, which is hold number 7, yung remaining cargo to load is ito. Okay? That should be
2005. And your weight forward is 528. So, ito, minus 2. This should be 528. Okay? 528. Ang weight up or in hold number 7, you should load 15.52. Ito na siya, may formula yan. Tsaka ito, may formula din. Okay? Ito, dinivide mo itong dalawa, lalabas itong 58. Ito, yung remaining cargo to load minus your weight forward, lalabas to. So, number forward or hold number 1 is 528. Okay? Hold number 1. Diba? Hold number 1 is 528 and number 7 is 1522. Number 7 is 1522. Okay? Pasok siya. Ngayon, yung sink gauge. Itong sink gauge na ito yun siya sa kanina. Sa dito. Sa umpisa. Okay? Diba, nakuha na natin itong pinasok natin yung mid-drop, actual mid-drop for the starboard. Lumabas yung mid-drop niya. Pinasok natin yung ano rito, yung remaining cargo to load. Divide mo sa TPC mo na 6329, lumabas yung centimeters dito, 32.39. Divide mo yung 100, lalabas siya 32 centimeters. At 0.32 meters. So, pasok niya dito. Kasi, nagkarga ka ng kargamento, i-add mo itong dalawa. Pag add mo dalawa, lalabas yung 11.21. So, ito yung sinkage natin. Kung 1171 minus mo dito, lalabas yung 32. So, yan ang sinkage niya. Pareho lang yan dito sa ginawa ko na manual. So, ito is another form of getting the sinkage. Ang gawin nito, weight, which is 2050, divide mo sa TPC, yung TPC mo sa initial, divide mo sa 100, lalabas yung 32. Tapos meron din isang paraan dito, isang paraan to get the sinkage, yung wind drop mo sa departure, yung final mid drop mo is 1171, yung mid mo sa initial drop mo is 1139. Minus mo yung dalawa, lalabas sa sinkage is 32. Kaya, ito rin siya, pareho lang niya sa dito. Okay? So, meron ka na sinkage. Ang gagawin natin, pasok na natin yung initial drop natin na forward 1150, up drop is 11.28. Take note na subsub ka dito ng 22 centimeters. Apply now your sinkage mo. Itong tinatawag na parallel sinkage. Kasi yung kargamento na 2,500, 2,050, yung weight nun, bababa talaga yung barko mo, magsisink. That's why it's called the parallel sinkage. So, i-add mo lang to sa forward and up, lalabas tong 11.82 forward, up is 11.60. Yan ang tinatawag na new drop due to sinkage. Dito na i-apply mo yung ngayon tong change of drop, forward and up. So, paano nakuha natin itong value na ito? So, dito tayo, may formula tayo dyan. Ito yung formula. Okay? Para klaro. Change of drop forward is 1/2 LPP plus LCF over LPP times change of trim. Ano yung LPP ng barko? LPP ng barko is 215. Ang kalahati ng 215 is 107.5. So 214. Ano kalahati ng 214? Di 107. Kalahati ng 1 is 0.5. Kaya 105. Okay? So,
1 half of LPP is 107.5 plus LCF. LCF is negative 144 over your LPP. LPP mo is 215. Okay? Ito siya. Times your change of trim of 62. Change of trim 62. Ito siya. So, add mo itong dalawa, lalabas niya 106.6 over LPP of 215 times your change of trim. Okay? Divide mo itong dalawa, itong lalabas na 0.4933 multiply with change of trim of 0.62. Ito yung change of drop off forward is 031. Okay? Ngayon, yung pagkuha ng change of drop up is change of trim, which is this one, 62 minus your change of drop forward, which is 31. Ang sagot niya is change of drop up is 0.31. Okay? Ang layo nito. Tignan natin. Bakit? Anong nangyari ito? Ganun niya siya. Minus 6.62 minus 31. So, your change of drop up is 31. So, pareho sila, no? Pareho sila 31. Pasok mo ngayon yan dito. O apply mo yan dito. Yung forward, 0.31. Up is 0.31. Ngayon, ang nakalagay dito, i-add mo itong dalawa, minus mo sa forward, lalabas sa 11.52, add mo yung change of drop up, add mo, lalabas 11.92. Kaya ang mean drop mo is 11.72. Labas yung trim mo na 0.40. So, ano natin ito? Kulayan natin para, okay? Paano natin nasabi na forward is add, minus, up is add. I-drawing natin. Okay? Ang departure drop natin, ang departure main natin is 1171. Ito siya, 1171. Okay? Main natin is 1171. Ang main natin, departure main is 1171 or 72, di ba? Almost 72. So, 1171. Dito rin, lumabas yan dito, 1171. Ang final mid natin, 1171, di ba? Sa pagkabit natin kanina. So, lalabas yan dito. Sorry. 1171. So, itong 1171, tingnan mo sa hydrostatic table. Okay. Ay, sorry. Punta ka dito. Punta ka ngayon sa hydrostatic table. Ito. Pasok mo yung 1171. 0.71. Whilst LCB is negative 7.55. Okay. Take note. 7.55. Kaya yung LCB mo is negative 7.55. Okay? Ngayon itong LCG, ano dito? 11. Pareho lang yan sa 11.71. Sa final LCG mo. 71. Ano ngayon ang new LCG niya? Dito siya papasok. Okay. Punta ka sa form 6 mo. Di ba, pinasok mo na yung cargamento mo sa hold number 1 sa hold number 7. Dito ngayon siya lumabas yung kanya. ULCG 26836. Ito yung ULCG niya. 26836 or 2684. Ito siya, 2684. Okay? Ayan siya. Ngayon, dito ngayon ito sa drawing. Okay.
your LCG, this is your amide chip, okay? This is where dito ka magsimula ng measurement forward and up, okay? Take note, forward of amide chip is negative. At the back part or backward of amide chip is positive, okay? Now, take note, your LCB is negative 55. So, from amide chip measures about 755.55 meters. Ito yung vertical line mo ng LCB. Now, since your LCG is positive 2684, from amide chip measure backward of 26.84, ito na yung vertical line mo ng LCG. Okay? So, klaro yan. So, meaning, nasa likod ang LCG sa LCB or his back or of LCB. Okay. Ganito yan. Ganito yung tsura natin kasi yung una, I'm sorry. Wala man. Balik natin ha. Balik natin. Pictures. Ayan. Ano wala natin by the head. Ito yung initial drop natin. We are trimmed by the head of 22 centimeters. Okay? Tapos yung final completion of loading, ito na tayo ngayon. Puta na. Sorry ah. Ano nangyari doon? Trim by the stern. Ito na mangyayari sa atin after completion. Meron na tayong trim na 40 centimeters trim by the stern. Okay? Okay? So, initial, ganito yung tsura natin sa initial. We are trimmed by the head of 22 centimeters. Katapos ng loading, ito na yung trim by the stern natin of 40 centimeters. Okay? I hope klaro yan, no? So, take note na yung LCG ay nasa likod ng LCB. May rule yan. Ito yung rule natin. If LCG is nasa likod ng LCB, then you are trimmed by the stern. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. Para makakuha natin ba? Lapit natin na konti. Okay? Kung ang LCG is nasa unahan na LCB, you are trimmed by the head. Pero itong situation natin ngayon, sa sitwasyon natin, the LCG is nasa likod ng LCB, kaya you are trimmed by the stern. Okay? You are trimmed by the stern. Ito. Meron pa rin isang paliwanag dyan. Okay? Kaya kakakuhan, ang LCG kasi baliktad to. Okay? Ganito na. Kaya mangyayari niyan. Lita ko lang konti ah.
Ito yan. Ito pala. Okay. Ito naman. Basta rin natin. Ito. You are trained by the stern. Kaya yung mas malaki ang weight niya rito sa likod. Take note kasi yung kargamento mo sa number 7 is malaki. 152, 1522. Samantalang sa forward, sa hold number 1, 1 lang. 528. Ibig sabihin, mas malaki yung weight na kinarga sa hold number 7, kaya ang tendency ng sa stern mo is bababa talaga siya, magsisink siya na aabot ka ng 40 centimeters. Kaya kung meron ka 40 centimeters because of the total weight of the hold number 7, mabigat siya, kaya bababa talaga yung ano mo, pupa. Ang proa mo naman, dahil ito pababa, tataas naman yung proa mo. And that is the reason why sa proa mo, pag minus ka, kasi yung drop mo, yung pag-asub-sub mo, babawasan ng drop. Kaya minus siya, babawas ka ng drop, malilis yung drop mo. Kaya ang drop mo, lumiit siya dito. Samantalang yung up drop mo, lulubog siya. Lalaki yung drop mo, lulubog. Kasi yung weight dito sa kargamento sa hold number 7, siya, magsisink siya dito kasi sobrang bigat. Kaya, mag-add ka. Add ka ng, ano mo, change of drop. Kaya, positive siya dito. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, take note na kung ito bababa, tataas dito. Parang siso ba? Ang siso, pag bumaba to, sa kabila naman tataas. Ganun ang concept niyan. So, guys, it's just a matter of understanding kung lulubog siya dito o tataas dito. Lalabas niya dito sa computation. Okay? Sa itong initial na drop na ito, o final drop, ang mean niya is 1172, 40 yung change trim niya, no? Trim. But, isa masyado. Shaded. Excuse me. Excuse me. Yan. Ito na. Ano to? Trim by the stern. Trim by the stern. Okay. Highlight natin ito kay Icon. Para maganda tingnan ba. Yun. Trim by the stern tayo dito. Wala yung kanya. Ayan, trim by the stern. Okay? So, I hope na ipaliwanag ko na sa inyo lahat, no? Ito naman, kinopya ko lang ito. Kinopya ko lang din dito. Ito siya. Kinopya ko lang. Lalabas yung final LCG niya. Ito lalabas. Yung total weight niya, tsaka LCG moment, 55013. Tingnan mo, 55013. Ito, pareho lang sila. Weight, ang lumabas nito, 2684. Kasi run off lang eh. Okay, 2684. So, that's it guys.
I hope sana na naintindihan nyo yung explanation. At kung nagustuhan nyo yung video, please click the like button, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell. Thank you for watching and good night.